Diretso biyahe sa NAIA ang ilan nating kapatid na nagsimba ngayong unang araw ng Holy Week. Ang ilan ipagdadasal daw ang krisis na nararanasan ng bansa. At live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, wala naman bang aberya dyan nga sa NAIA? Nikki, simula nga kaninang umaga ay wala pa namang kanselado doon nga sa mga flight at maging yung bilang ng mga eroplano locally at yung mga international bound flights ay sapat pa naman. Sabi nga ng Civil Aeronautics Board ay asahan na yung taas pasahe simula April 1 hanggang 15 dahil pa rin yan sa serye ng mga pagtaas nga ng presyo ng petrolyo. Matapos magsimba kaninang umaga, diretso na sa NAIA si Elsa Orbista na uuwi sa Negros Occidental. Tradisyon niya na raw ito para makibahagi sa pagninilay kasama ang mga kaanak niyang pari. Talagang devoted Catholic naman, kaya kung anong mga sa pag-oras ng Semana Santa talagang sinusunod. Hindi para magliwaliw. Hindi. Sa Tacloban naman ang tungo ni Miel Sambagi. Doon magpe-prayer brigade sila ng mga kaanak. Isa raw sa ipinagdadasal nila ang mga politikong sangkot sa korupsyon. Dapat naman, wag naman silang gahaman masyado. Mayayaman na sila, dapat naman di na sila ng ganyang kalalaking mga corruption. Kasi yung nagsasuffer yung mahihirap. Sa datos ng pamunuan ng NAIA, higit 1.35 million na pasahero ang gagamit ng paliparan mula March 28 hanggang April 5. Bahagya itong mas mataas kumpara sa mga pasahero ng kaparehong panahon noong 2025. Inaasahang ngayong peak season, 143,000 ang daily passenger volume sa paliparan. Kapansin-pansin na rin ang dami ng mga OFWs na balik bansa. Karamihan sa kanila itinaon ang pag-uwi sa bakasyon. Gaya na lamang ng OFW mula Hong Kong na si Marilu. Pinangako ko sa anak ko na mag-attend po ng graduation. Pagkatapos ng graduation, papasyal ko lang siya sa city, ganon. Tapos kakain sa labas. Yun, outing na din. Sarap po, parang wow, bumalik ulit ako after 1 year. Bihira lang yung among pumapayag na after 1 year magbakasyon, ganyan. 24/7 namang bukas ang OFW Lounge kung saan libre ang pagkain at pahingahan ng mga OFW palabas man o pabalik ng bansa. Nikki, simula rin kaninang umaga, kapansin-pansin na nga yung dami at haba ng pila dito sa mga ticketing counters. Kaya naman, ang sabi o paalala nitong mga airline company dito sa mga pasahero ay dumating nga dito ng 4 hanggang sa 5 oras bago yung kanilang flight para iwas aberya. Nikki. Rainiel, sa gitna nga ng mga nagsisialisan para magbakasyon, meron din ba tayo ng mga namamataang mga OFW na pauwi naman galing sa mga conflict areas katulad ng Israel, Lebanon at iba pa? Tama, Nikki, dito sa may NAIA ay hindi nga sila lumapag ngayong araw pero nakakuha tayo ng impormasyon mula naman sa Department of Migrant Workers na dito sa may Villamor Air Base. Dito pa rin sa Pasay ay kanina, alas 3 ng hapon, lumapag na nga yung nasa 339 na Filipino at karamihan dyan ay mga OFWs at kanilang ang dependent mula yan sa United Arab Emirates at yun lamang yung naging exit point nila doon sa Middle East. Dahil pa rin nga ito doon sa lumalalang tensyon ng Iran, Israel at ng Amerika. Nikki. Ay, maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.